pag-service activities sa mga activities na dugukan, serving for the healing of life and nature, at sa mga kapatiran sa iba't ibang lugar ng bansa at saka sa labas ng ating bansa na nag-join ngayon. At ang mga ginagawa natin ngayon, dedicating life for the service of light, a noble cause of the light. At ang mga activities natin, mas marami pa ngayon na kailangan natin i-accelerate ang ating mga activities na para rin tayo makasabay sa napakalakas ng mga enerhiya ngayon na gumagalaw sa ating kapaligiran. Ngayong transformation ngayon na nangyayari sa prosesyo ng pag-akyat ng buhay sa mas mataas na frequency. Yan ay naturalness na nagaganap sa ating panahon ngayon na mayroong transformation. Yan ay ating ipinahayag sa ating mga kapatiran sa Art of Life 172 sa Samahan ng Dugukan, yung ongoing process of the planetary ascension. Kailangan talaga tayo ay makasabay sa frequency na ito ngayon ay nasa lumakas pa ang enerhiya ngayon na nagdudulot na yon ng pagbabago ng panahon, at hindi maiwasan at klaro ang hinaharap na darating na talagang magbabago ang panahon. Nang ang panahon ngayon ay ininfluensyahan ng malakas na enerhiya. Kaya ang lahat ng ating mga galaw, mga nangyayari sa ating buhay, lahat ng mga kaganapan ay sanhi rin ng mga enerhiyang nag-influence ng ating buhay ngayon sa bawat tao sa buong mundo. So, ang mensahe ng Supreme Master para sa lahat na mas kasabay tayo sa napakalakas na enerhiya ngayon na nagpabago ng panahon. At ongoing talaga itong planetary ascension. Kaya ibinigay ang aralin para sa lahat. At upang rin maprotektahan natin ang ating mga pangkalusugan. Kaya itong practice ng Art of Life, encouraging everybody na mag-practice ng Art of Life, na ibig sabihin ng Art of Life, that is mga kalagdaan yan sa magandang kalusugan. Yan dahilan rin na ipinaliwanag natin kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Yung kalusugan na sinasabi natin, body, mind, soul, and spirit, basically, yan yung fundamental. Mag-exercise tayo early morning. So, pag-practice tayo ng angels contacts and connection early morning after you wake up. The first thing that you do, so meron tayong inner cultivation na ginagawa of the 7 steps of the inner discovery. And that is recalling your spiritual activities sa panahon na matulog ka, maging conscious ka sa iyong mga ginagawa sa spiritual na mundo. At yung paggising ka na sa iyong physical na katawan, maging conscious ka rin sa physical na mundo. Naturally, conscious tayo, nagising tayo, at conscious rin tayo sa ating spiritual na mga kaugnayan, mga connection sa ating spiritual na buhay, sa spiritual na mundo. At yan ay lubhang kailangan na yan ay magdudulot ng expansion ng ating pakiramdam sa spiritual. Ang ibig sabihin ngayon na magising natin ang ating spiritual na kamalayan upang makasabay tayo sa napakalakas na enerhiya ngayon na nagpabago ng panahon. Every time mayroong nangyayaring pagbabago sa ating mga buhay na sanhi ng dulot ng enerhiya na gumagalaw ngayon sa planetary ascension. Kaya ang mensahe ng Supreme Master, mag-practice ng Art of Life. That is actually inner cultivation. Palakasin ang iyong katawan.
Pangalawan, katawan na malusog kasi napakalakas ang espiritual na pundasyon. Ang physical na katawan, ang espiritual ang siyang pundasyon. Pag mahina ang kaluluwa, ang ibig sabihin yan, mahina ang espiritu ng kaluluwa. So iba ang espiritu, iba rin ang kaluluwa, at iba rin ang katawan. At present life evolution, pag-aralan man natin ito sa ating inner discovery, sa College of Mystery and the Beyond College of Mystery, ay matutunan rin natin na may mga connected bodies tayo na kailangan natin na i-activate. Nagisingin ang spiritual na enerhiya upang maging malakas at maging malusog tayo bawat araw sa lahat ng mga pagsubok na ma-experience natin or matagpuan natin, hindi maiwasan. Ngunit hindi tayo talaga matalo ng mga pagsubok sa ating panahon ngayon. Mayroon tayong enough na sapat na enerhiya na talunin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. So, lalong-lalo na kung yung mga sakit, yung pagsubok mo sa iyong buhay, mga sakit, so mag-practice tayo ng natural healing. Isa yan sa pinaka-importanting lesson na dapat matutunan ng tao, yung natural healing. At saka napakaraming mga model ng natural healing. At ang pinaka-importanting maumpisa natin na matutunan itong mga prinsipyo ng natural healing in the method of energy healing. So, ang dugukan ay nagtuturo ng energy healing or magnetic healing. And that is very essential by this time. Ngayon, talaga, bawal magkasakit ngayon. Mahal ang lahat ng mga bilihin ngayon. So, kailangan tayong matututo ng natural healing. At araw-araw, maging malakas tayo. At ang sagot niyan, mayroon tayong inner cultivation. Kailangan talaga yung inner cultivation. Lalo na yung sa mga may karamdaman. Hindi naman ito natin ma-i-deny sa ating sarili pag mayroon tayong mga karamdaman. Nang yung katawan natin ay talagang magsasabi ng katotohanan. Pag na-notice na natin na mayroon tayong karamdaman, so, wag nating antayin na lumala ang ating karamdaman. So, akaagad, atin na yang gagamutin gamit ang natural na pamaraan. Yung ginagamit natin na energy healing. So, mga fundamental lang, mga kailangan nating i-practice sa ating buhay at ma-apply na natin na magawa natin na maprotektahan ang ating sarili laban sa mga pagsubok ng sakit. Lalong-lalo na yung mga viruses, hindi na maiwasan yan sa panahon ngayon. Yung mga pollution sa mga ating kapaligiran, yung mga contaminated food with the chemicals. So, kailangan tayo na mayroon tayong mga protection laban sa lahat ng mga pagsubok niyan. At lalong-lalo na yung itong aking i-describe na mind-power control questioning. Itong mind-power control questioning, the attack sa mind-power control questioning is in the magnetic field of your physical body. So, mayroong magnetic field ang physical na katawan. At yung magnetic field sa physical na katawan, pag makontaminate yan ng mind-power control questioning, nakaprogram ang system sa mind-power control questioning to poison your 7 dimensions of the soul. Not just only body, mind, spirit, soul, and spirit you are. Hindi lang katawan, isip, kaluluwa at espiritu ang kabubuan ng iyong pagkatao. Mayroon kang 7 dimensions of the soul. So that's in the inner cultivation na gagawin natin sa ating i-familiarize itong 7 dimensions of the soul nang kailangan talaga nito nating magawa na ito ay malinis at malakas. Pag malakas ang 7 dimensions ng ating kaluluwa, malakas rin tayo. Hindi na kailangan sabihin pa natin, mataas ang aking antas, pero hindi man puno ng enerhiya ang ating emotion dimension. Kulang man ng enerhiya ang ating mental dimension of the soul. Lalo na yung physical na katawan. Ang ating lang illusion, siguro nagsasabi na tayo ay malakas, mataas ang ating antas. Pag walang inner cultivation, that is the illusion of a person thinking that you are advanced, but then we are not really advanced at all.
pag hindi rin natin gagawin ang ating mga aralin ng inner cultivation. Kaya, ang transformation na nagaganap ngayon sa mga tao, sa ating buhay, sa kapaligiran, maging in the positive side or it could be in the negative side. Pag doon tayo sa positive side, ang transformation na nagaganap, pagbabagong magaganap sa ating buhay. Ang ibig sabihin niyan, that is ascension of life into higher dimension. Pag akyat mo doon sa higher na dimension, ipinaliwanag ng mga nandyan sa mga paniniwala, sa mga iba't ibang religion o sa mga spiritual na sekto, na langit. Ito ay dimensional. Ang ibig sabihin dimensional, that's why pag tingnan natin ang mental dimension of our soul, hindi natin makikita yan. Ngunit, nandyan sa'yo, nandyan sa bawat tao, nandyan sa bawat isa. At yan ay katotohanan. Kaya lahat ng mga bagay na hindi natin makikita, ipaliwanag na lang natin na spiritual na mundo. Ngunit itong spiritual na mundo ay lubhang napakalawak. At in fact, beyond words to explain. Hindi talaga natin maipaliwanag ng tumpak sa salita. Kaya kailangan natin yung advance na spiritual study. At higit sa lahat, matutunan natin kung paano tayo lumakas. Lalong-lalo na ngayon na napakaraming mga pagsubok sa buhay. Walang tao ni naman dito sa mundo na wala ngayong mga kahirapan sa buhay, walang mga pagsubok sa buhay. Nang itong mundo ay sadyang, this is the place wherein every soul will take the lesson in life. Ang ibig sabihin, aral ng buhay. At anong aral ng buhay na yan na talagang gagawin ng bawat kaluluwa na lampasan yung mga test ng buhay or mga pagsubok ng buhay. At yan ang aral ng buhay. Kung paano tayo magtagumpay laban sa ating mga pagsubok sa ating buhay. Laban sa lahat ng mga blockages ng iyong tagumpay, sa iyong pag-akyat doon sa tagumpay na inilarawan natin. Ascension of life into higher dimension. Kaya ang transformation natin ngayon, kailangan natin tingnan kung ang ating transformasyon ngayon naaayon ba sa art of life or naaayon ba sa art of destruction. Pag naaayon sa art of life, tingnan natin itong 7 dimensions of our soul. The physical body, for example. So, halimbawa ang physical na katawan natin ay malusog or may karamdaman tayo ngayon, pero ginamot natin at na bigyan lunas. So, gumaling tayo. So, okay yung katawan natin. At ginawa natin yung mga exercises na kailangan natin i-apply para maging malakas. So, yung kalakasan ng katawan is not just only the figure. Kailangan yung lahat na mga cells sa katawan talagang malakas. Pack up with positive energy. Pack up with internal energy. Pack up with all those informations of your advanced spiritual function. Ito na medyo mahirap na itong intindihin pag hindi natin pag-aralan ang advanced spiritual study ng model of Dugukan. We're talking about information of advanced spiritual function. That is not internal energy na enerhiya na galing sa ating mga buto sa katawan. So, enerhiya ran na galing sa pinakamataas na spiritual na mundo na makukuha natin sa aralin ng angels contacts and connection. So, tingnan natin ating katawan, malusog nang dahil tayo ay nag-cultivate ng internal energy. Internal energy, again, that is 90% powerful than the muscle energy. That comes from the bone energy. Kaya internal energy, yung production ng blood is from the bone. And then, yan production of the energy comes from the force of the spirit of the Supreme Infinite and will run through the bones of your physical body. From the bones of the physical body will run through the networks of your joints to the entire muscle, to the entire cell of the physical. So, ibig sabihin, itong channeling ng energy, daloy ng mga energy sa ating katawan, hindi lang sa physical na katawan. At itong internal na energy, kailangan talagang i-cultivate. Yan ang dahilan na mayroon lessons ng Dugukan, modular or curriculum, or ano yung paraan na angkop na madaling matutunan ng tao pag mag-aral siya sa lesson. And of course,
pag mag-aral tayo sa lesson, ito ay hindi yan itong lesson na ayun, hanapin natin yung mga tao para mag-aral. Yung mag-aaral ay talagang maghanap ng mga lessons na kailangan niya sa kanyang buhay upang siya ay maka-benefit nito. Pag hindi rin natin gagawin, hindi natin hanapin, antayin lang natin na darating sa ating bakuran at yan ay siguro swerte-swerte lang. Pag magkataon na mayroong missionary na magpunta sa ating bahay at turuan tayo, then okay, maganda yan. Pero pag wala rin tayong mahahanap ng mga lesson na yan. Kaya, open ang sight natin para sa lahat na mag-aral ng inner cultivation of the Quran. That is scientific model. Hindi yan belief. Yung belief, yung sabi natin pag-belief, maging mayroon, maging wala, maging sakto, or tama, maging mali, or sayop, sa Bisaya pa. So, kailangan natin ang lesson ng inner cultivation, pagpalakas sa ating katawan. And then the model, which is so practical, yung practice ka ng art of life, especially when we do angels contact and connection early morning and right after sunset or every Sunday. Ngayon, so gumagawa tayo ng exercises. Kaya ito, hindi ito religious activities. Ito ay exercises, inner cultivation. Collective lang tayo. Ngayon ay Sunday. So recharging tayo ngayon ng ating mga energies. Bagaman nanghihina ang ating energies sa buong linggo na trabaho natin. And then, mayroon tayong at least the 3 hours in 7 days, 1 week, na mag-recharging tayo. Gaya ng ating ginawa kanina during the light service activities. So, that is listening to the flowing of your internal energy in the physical body. So, kailangan lang sabayan natin. This is why we have the basic formula, thought follows energy. Pag gagawin ninyo yan, isipin ninyo yung isip ninyo na susunod dyan yung enerhiya. Hindi nakalak yung isipan na walang enerhiya. Talagang mayroong enerhiya. And collective yan. Yung energy is really collective. You cannot isolate energy. That's why when you want to isolate your physical body from your soul, from your spirit, yan talagang fragmented yung kaluluwa mo. You are being isolated with divine mother nature. You are being isolated with your own soul. On the different dimensions of your soul, you are being isolated. So that's why you will feel so much emptiness deep within. Kaya marami nagtatanong, hindi nila maintindihan yung mga pakiramdam, naramdaman nila sa sarili. Mas lalong talagang nag-iiba at talagang worst, hindi positive. Kaya yung transformation ay tanungin natin, anong klaseng transformation tayo? Transformation ba tayo into the positive side, that is art of life? O transformation ba tayo into the negative side, that is art of destruction? Ibig sabihin, blinding ignorance. Paano ba tayo ating buhay pag makamit natin ang tagumpay sa material pero nawawala ang ating spiritual? Tagumpay ba yan? Ang ibig sabihin yan, that is not really victory in life. Hindi yan tagumpay. For thus, what does it profit a man? Pag mawala yung ating kaluluwa, but mayroon tayong lahat ng mga material na mga bagay. We have to look at our physical body. The physical body, pag yung emotion dimension of the soul, malakas ang katawan. Pero fragmented yung emotion dimension of the soul, scattered ang dimension mo sa emotion dimension because of the so much negative energy, blockages in life, heavily burdened by the weights of the world. So, ibig sabihin yan, that is so a kind of hell in life. Impyerno yan sa buhay. Kaya, yung kalusugan ng kaluluwa ay hindi talaga malusog. Kasi one of the dimensions of the soul is talagang fragmented. Sira. Meaning, basag, nawasak. Kailangan natin itong ayusin. At the way to do it, paano natin ito maiayos, gawin natin itong mga lesson. Inner cultivation. Ang ibig sabihin ng inner cultivation, included the package of your inner cultivation, yung complete surrender in the entire lesson. Complete surrender to God. Included in that lesson, complete surrender, included the whole package. Itong pagpalakas ng 7 dimensions of the soul. Paano natin mapalakas ang 7 dimensions of the soul? Let's begin with the physical body.
So the physical body, as I said, na yung pundasyon ng physical na katawan. 7 energy centers. So may 7 energy centers, sentro ng enerhiya sa iyong katawan. And also known psychic centers of the physical body. Diyan tayo magsimula. So, i-harmonize natin ang ating mga sentro sa enerhiya sa katawan. At saka i-accelerate yung energy, meaning ipataas natin yung palakasin ng energy sa pamagitan ng exercise. Of course, we can learn the exercise if we study it para matutunan natin, pag-aralan natin. So, kailangan tayo ng instructor na magtuturo niyan. At pag magawa natin yan, lumalakas ang ating physical katawan. Hindi na tayo kailangan ng mga maintenance na para sa ating katawan na mga medisina. Naturalness na yung lahat. Kaya, second mother lessons of all the lessons, itong naturalness. And then, by the application of wisdom, so we will be guided. Makikita rin natin yung paraan na kailangan talaga natin mag-aaral ng natural healing. At matutunan lalo na pag matutunan natin yung mga 14 principles of energy healing of Dugukan. That's very example. That is different when you say na marami akong mga divine words, mayroon akong mga divine words na kuha ko sa aking College of Mystery, divine words na pangpalusog sa katawan, ngunit wala tayong ginagawa. Mangyari bang maging malusog ang katawan by chanting the divine words without you doing something? Hindi yan mangyari kasi talagang may procedure. Ang sa umpisa pa lang sinasabi ko yung procedure ay napakahalaga. Yung power ng divine words mo ay 1,000. Yung capacity ng physical na katawan sa cell ay kaya lang niya ay 100. 100 power yung kaya ng katawan. But in the divine words you are going to use 1,000 yung power. So, paano yan magkasa sa 100 power na katawan? So, hindi yan magagawa sa physical na katawan na talagang ma-maximize ang power ng divine words without doing something, preparing yourself sa cell ng katawan and to much even stronger energy. Kaya, kailangan talaga yung internal energy cultivation. Yan ay katuruan na doturo ng mga practitioners ng Angels Contaction Connection or Art of Life 172. Para sa lahat, para sa magandang kalusugan. So, mag-research lang na kailangan lang dyan na matutunan natin yung paano yan gagawin. So, kailangan ng actual training. Itong development of the spiritual side, this is also very important na maintindihan natin. Itong development ng spiritual foundation ng tao or ating spiritual na pundasyon, kailangan rin ito ng model ng or sistema. Paano natin yan makamit? Exercise rin yan. Kaya man, paggamitin natin devotion, early morning, at saka bago tayo matulog, pagkagabi, magdasal tayo, at taimtim na magdasal. At talagang magdasal na magdasal. Ngunit wala tayong exercise sa katawan, wala tayong mental discipline na applicable for that, maging in the process of doing also, no problem with the prayer. Talagang importante yung prayer. Ngunit hindi rin maiwasan na yung katawan ay pag walang ensayo, hindi talaga marinig ng Diyos ang pangangailangan ng ating physical na katawan. Wala tayong ginagawa. Wala tayong exercise, wala tayong mental discipline sa pagkain. Maski ano pang prayer na gagawin natin, pag wala tayong disiplina sa pagkain, this is just an example. And then, maging hypertension din tayo. Magkaroon tayo ng hypertension or high blood, diabetic, pag wala tayong disiplina sa pagkaon kasi excessive blood sugar. Or iba pang mga karamdaman sa sakit, lalo na pag matamaan yung isang tao ng mga negative psychic attack. So, ibig sabihin, ang pagdarasal ay isa sa mga gawain. Kailangan, that is devotion. Ngunit hindi yan yung the wholeness aspect of your exercise na kailangan na gagawin. Pag gagawin na natin yung internal energy cultivation, balance yan. We'll go with the process of the supreme law of equilibrium. Kaya 7 dimensions of the soul. Again, first, there's example lang na kailangan natin tingnan itong ating breathing, for example. So, bakit tayo talagang pagod? Parang exhausted ang ating energy. Hindi natin alam, wala man tayong mga problema at wala tayong medyo sakit. O lang na talagang mabigat ang ating katawan. At
all the time feeling groggy, sleepy, mabigat ang katawan. Perhaps the reason for that could be the way you are going to breathe. Yung sistema ng breathing. Kulang tayo ng oxygen sa katawan. We drink enough water, but kulang tayo ng hangin or oxygen sa ating katawan. Because of the process of our breathing. Mali yung proseso ng breathing. And we don't know how to maximize the way it is done para magkaroon tayong sapat na oxygen sa ating blood or sa lahat ng mga cells sa ating katawan na nangangailangan ng oxygen. So, ibig sabihin ay talagang proseso yan sa inner cultivation. So, pag maganda ang ating daloy sa enerhiya sa katawan, kasi yung lahat ng mga kailangan elemento ay nandyan, at gumawa tayo ng devotion, napakalakas na yung ating wiring sa spiritual division. Napakalakas yung wiring mo sa advanced spiritual world. At yung pagtanggap rin ng mga cells sa katawan ng napakalakas na energy ay madali na lang. Kaya na yang makatanggap ng malakas na enerhiya. So, hindi siya mag-static. So, inner cultivation ang kailangan. Kaya ang transformation natin talaga into the process of the art of life. Hindi in the process of the art of destruction. Lubhang mabait tayo. Ngunit hindi natin alam ang proseso ng art of life. Ang nalalaman lang natin yung blinding ignorance. Ang ibig sabihin ng blinding ignorance talagang hindi natin alam. Kasi hindi rin natin pinakinggan at hindi natin inalam. Na ibig sabihin yan, pag hindi natin alamin, that is actually blinding ignorance. At ano man yung blinding ignorance? That is art of destruction. Kaya wag na tayong magtanong bakit man tayo nagkasakit at bakit man tayo hindi gumaling sa ating mga sakit at lalong lumubha ang ating mga sakit. Wala man tayong mga ginawang masama. Ang ating ginawa, nagdasal man lang tayo palagi. Bawat araw, bawat minuto, bawat oras, lahat ng panahon nagdasal tayo. Pero bakit tayo hindi gumaling sa ating mga karamdaman? Ang dahilan yan, hindi natin alam yung paraan. Mayroong blinding ignorance. Yung blinding ignorance, doon lang tayo lubhang naniniwala. Ngunit inutusan tayo ng Panginoon na we have to use our wisdom. Patay ang salita pag walang gawa. Patay ang gawa pag walang salita. Kaya mabubuhay tayo sa gawa, mabubuhay rin tayo sa salita. Kailangan na natin i-balance ang lahat. So, ang mga aralin na ibinigay ngayon ng Supreme Master, we have to look at the way it is done, the process of our learning. Kailangan ngayon. Ang transformation na yun na gaganap sa planeta ay medyo napakalasas na ngayon talaga ang energy. Ito ay malalaman sa lahat ng mga taong sensitibo ng enerhiya. Maramdaman ninyo ngayon ang napakalakas na enerhiya. At yung mga enerhiya also na mga negatibo na magdudulot ng hindi maganda sa iyong buhay, talagang maramdaman ninyo yan, makikita ninyo yan ngayon sa ating kapaligiran. Mag-ingat rin tayo sa mga negative psychic attack. Much more the mind power control poisoning. Then, what is the origin of the mind power control poisoning? So, sabihin lang natin na alien technology, yung ibig sabihin, alien powers. That's why sinasabi natin yan, opposite command formation. Pag mayroon positive na mga enerhiya, galing yan sa gobyernong star formation, palace of the Olympic stars, or the angels of God coming, getting closer with us right now, para tayo ay matulungan. Kaya, may release na lesson, angels, contacts, and connection. Makikita talaga ninyo yung mga mysterious lights manifesting the skies. But only lang the problem by this time, pag hindi natin practice hindi tayo mag-practice ng Art of Life 172, hindi natin magising yung mga informations of the advanced spiritual function sa 7 dimensions of our souls, yan ay malaking problema. Maski na magawa pa tayo ng exercise, maski na makikita pa natin yung mga mysterious lights manifesting the skies, ngunit hindi natin alam yung lessons ng angels, contacts, and connection, which is actually the star mapping of your advanced divine connection with the spiritual world. Kaya maraming mga spiritual world, hindi mabibilang ang mga spiritual world, hindi mabibilang ang mga dimension. Kaya man tingnan natin mga bituin sa kalangitan, hindi yan mabibilang. Napakarami. Ngunit
paano lang ito yung ating kaisipan ay umiikot sa 9 planets. Kaya in the primary level of our education, and then we really believe that that is really 9 planets. Those planets are the planets of the universe, and then 9 planets. But then when we grow up, and tumaas na rin yung antas ng ating edukasyon, and then matutunan natin na napakarami paraga yung mga planeta sa mundo. Sa universo, napakaraming planet sa universo. Ganun din yung mga dimension. Then we're talking about dimension. 5th dimension, 6th dimension, 7th dimension, and how many dimensions? That is countless dimension. Dito lang tayo nag-umpisa sa mga bagay yung preamble ng ating mga aralin para makapunta tayo sa taas na dimension. Ito ngayon, ngayong panahon, napakarami mysterious lights manifesting the skies, lahat ng mga tao, napakaraming enthusiasts. And then, tinatawag nila yon mga UFO, identified flying objects, mga higher beings, star brothers, kahit ano-ano yung mga tawag nila, mga angels. Ngunit, paano lang pag mayroong mysterious lights manifesting the skies and then lumalabas mga demons, mga demonyo, mga animalistic characters. So, ano ba yung talagang sign ng anghel ng Diyos sa langit? So, hindi maligaw ang tao pag mag-practice ng angels contact and connection. But, talagang maligaw ang isang tao pag hindi niya alam yung susi. Ang susi sa pag-alam ng karunungan ng Diyos, ang susi sa pag-alam ng katotohanan ng liliwanag na walang hanggan. Darating rin ang panahon na maraming mga mag-crash landing na mga unidentified flying objects, yung mga UFOs, na yung mga tao, sabihin nila mga aliens, mga ano pa yan, mga makikita ng mga tao. Ebidensya na talagang hindi yan mga anghel. At yan ay talagang patunayan rin by the opposite command formation para mawala sa circulation yung mga taong totoong natututo ng mga tunay na espiritual. Kaya para hindi maligaw ang isang tao. Kaya itong blinding ignorance talagang weakness yan, kahinaan yan ng isang tao. At kung paano mo yan matanggal yung blinding ignorance sa iyong kalooban, sa iyong pagkaisipan, sa iyong kaluluwa, ay talagang hanapin mo yung paraan. At yung susi na yan ay tawag niyan susi Art of Life 172. Ang ibig sabihin yan, Art of Life 172, that is the star of the Sun 72. Ibig sabihin, formula yan. Ang formula yan nakatago, the Star of David, the Star of King Solomon, the Star of the Sun 72. At ang kailangan na lang yan yung discovery kung paano yan i-activate. Kaya, yung mga advanced information ng yung spiritual function, nandyan yan sa yung DNA. Kaya mayroon DNA activation. Yung DNA activation, that is activating the information of your advanced spiritual function within the dimensions of your soul. At kailangan na yan ngayon upang hindi maligaw. Pag huli na ang taong mag-practice ng Art of Life 172, iba na rin ang model ng release ng dugukan. Ngayon, we are talking about mysterious lights manifesting the skies. But time soon, very soon, hindi na yan rin ang lesson na ating ipahayag sa mga tao. Bakit hindi na yung lesson ipahayag natin sa mga tao? Kasi lubhang marami ng mga taon na nagdaan, nakaikot-ikot tayo sa angels contact and connection, mysterious lights manifesting the skies. And then, mga tao hindi talaga nila naiintindihan. Nakakita rin sila, ngunit hindi sila nag-good sa lesson. At saka nawala ang kanilang mga spiritual formation. Na ibig sabihin, against the opposite formation or the negative art of distraction, and then it could be very difficult to emancipate from the bondage of the art of distraction. Hindi naman yun masama ang art of distraction. Intindihin lang natin na hindi yan nagbibigay ng life's ascension in the higher dimension kahit pa mabait tayo. Kaya sinasabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo na yung kaharian ng Diyos at saka yung kanyang
righteousness. Ano ba yung righteousness niya? Well, it is the basis of the righteousness of God. Nang kasi yan ay kailangan talaga matutunan ng tao para hindi maligaw. Ang art of distraction ay hindi nagbibigay ng ascension or tagumpay sa isang kaluluwa. Anong ibig sabihin sa ascension? Ang ibig sabihin ng ascension or pag-akyat ng tao doon sa langit, na doon tumira ang Diyos, kasama siya ng Diyos. So, upang maging makasama ng Diyos, kaya kailangan niyang umakyat doon sa langit. Ngunit yung langit na yan ay walang address. Take note, ang langit na yan ay walang address. Hindi mo yan makikita sa aklat ang address. Walang address talaga ang langit na yan. Kaya sa kaguluhan or kalituhan ng ating pag-iisip kung saan talaga yung langit na yan, ating ipaliwanag na lang na yung Diyos ay nandyan sa ating puso, nandyan sa ating kalooban, and then the physical body is the living temple of God. Well, that is actually true. But then if we have to be very specific, saan natin hatapin ang langit na yan para makuha rin natin, makamit natin ang totoong pag-akyat natin sa langit. Kailangan natin ang advanced lesson sa spiritual upang hindi tayo maligaw. Ito ngayon ang mga mysterious lies manifest in the skies. Nakalenk yan sa langit na yan. Sa langit na yan ang hinahanap natin, ang hinahanap ng kahit sino mang tao, hindi niya lang alam. Ang langit na yan ay nakalink yung mga mysterious lies manifest in the skies. Kasi yung langit na yan ay higher dimension na tawag niyan, supreme governance of the infinite cosmic family of light. Lahat ng mga ascended master nakapasa na sa buhay dito sa physical na mundo, maging sa planeta nito o sa ibang planeta. And then lahat ng mga tao na nakapasa na sa mga lessons ng mortal physical existence, overcoming the illusions of the 7 dimensions of the soul at the astral spiritual world within the mind supremacy. Ito lahat mga aralin sa College of Mystery. Naging ascended master na sila. Ang ibig sabihin ng ascended master, naging immortal body. Transformation nila into the immortal body na dadaan sa governing star formation, Palace of the Olympus Stars, upang makapasok sa tinatawag na supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ang mga ebidensya sa mga buhay na yan, makikita ninyo during practice of angels contacts and connection. Maraming mga shooting stars, liwanag gagaling sa kalawakan, and then flashing across the skies and even landed closer at your feet. But walang meteorites na makikita mo dyan. Even a single mark in the land or in the soil, hindi wala ka talagang makikita. Nang yan ay hindi yan meteorite, hindi yan bagay. That is moon handrim belhandrim angel. Nabig sabihin, yung buhay na immortal na galing sa supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ang mga tao ay papunta dyan pagkatapos mapasahan itong mga lesson ngayon. Pag hindi makapasa ng nilamon siya ng art of distraction, talagang madilit ang kaluluwa sa living book of life. Bakit madilit? Kasi yung kaluluwa ay hindi yan mortal, hindi yan immortal. Ang immortal lang is yung espiritu mo. At saka ang mental dimension of your soul, yan ay immortal. Ang consciousness dimension ay immortal. But the 4 dimensions of your soul are not immortal. Nanibig sabihin, pag wala kang protection at hindi ka maka-merge sa iyong higher connected body in the foundation of the Dutch elemental, talagang mamamatay ang kaluluwa at madilit sa living book of life by the harvesting of the art of distraction. Nanibig sabihin, napakalakas na enerhiya. Hindi nagbibigay ng ascension, hindi nagbibigay ng pag-akyat ng kaluluwa doon sa mas mataas na sektor ng buhay na tinatawag na Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Na ibig sabihin, lahat ng mga mortal beings, aliens man, engkanto man, or mga tao na mortal ang pundasyon ng buhay ay hindi miyembro ng Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. At sino man yung miyembro ng Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light? Yung mga taong nakapasa. Ang example niyan, mga ascended masters, hindi sila dumaan sa kamatayan nang na-overcome na nila yung illusion sa kamatayan. Ang illusion ng kamatayan will go into the process of reincarnation. Kaya may maraming mga kaluluwa, pag after na mamatay ang ilang physical na katawan, and then tuloy sila doon sa astral spiritual na mundo.
Pag makapasok nila sa astral spiritual division na mundo, doon na sila will continue the process of their purification. After serving the process of purification, then mag-reincarnate sila after doing their given the authority from the office of the reincarnation sa astral spiritual division. Ang proseso yan sa mga mortal physical, maging sa tao man, sa engkanto, o sa mga alien. Ngunit pag sa doon na tayo sa mga immortal beings, semi-immortal beings, iba ang kanilang proseso. Kaya, mapakalaking kaibahan sa mga mortal na tao. Mortal physical na mga tao are studying nature. But itong mga immortal beings, they are not actually studying nature. They are creating nature. So, kailangan natin ang mga inner discovery ngayon para yung transformation natin hindi nakalak sa mundane. Ang ibig sabihin sa mga ordinary things, hindi nakalak sa classical. Ang ibig sabihin ng classical, hindi nakalak sa material, physical world. Itong physical na mundo. Mayroon din tayong advanced na lesson. Kaya the more we invoke the truth, do we know? Kaya ang ating talagang i-invoke natin ang katotohanan na hindi talaga natin alam. And then we are really promoting dogmatic linear thinking. Na ibig sabihin yan, wala tayong pagkakataon na matututo at talagang madiscovery ang napaka-importanting bagay na koneksyon ng ating kaluluwa sa advanced na spiritual world. Ngayon, kailangan kayo, lahat ng mga tao, kailangan na matututo ng angels, contacts, and connection para maiwasan ang art of distraction. Ang art of distraction, stick to the line, blinding ignorance. Nagsisisi tayo nang dahil tayo ay lubhang masunurin, takot sa Diyos. Nagdasal bawat minuto, bawat oras. Walang panahon na hindi tayo nagdasal. Ngunit, hindi man narinig sa Diyos ang ating mga hiningi. Hindi man narinig sa Diyos, nagkasakit man tayo ng high blood, diabetic, at marami pang mga karamdaman, hindi lang natin ma-enumerate yung lahat. At nawawasak ang buhay sa karamdaman na darating or nagpahirap sa katawan. Mayroong cancer, mayroong Alzheimer, lahat ng mga lubhang mga sakit. Bakit man tayo nagkasakit na masyado man tayong mga masunurin, matakutin sa Diyos, nagdadasal bawat araw, bawat oras? Ang dahilan yan, may kailangan tayong i-discover sa ating buhay. Ang ibig sabihin natin ngayon, angels, contacts, and connection, bakit kailangan ngayon? Ngayon ang panahon. Pagbukas o sa mga darating pang panahon, baka hindi na talaga malalaman natin. Ang yung mga mysterious lights manifesting the skies are truly supreme superlight angels. Yun pala yung mga gawa ng mga opposite command formation. Black star pala yun, hindi pala yun supreme superlight angels. Na ibig sabihin ng black star, hindi yan supreme governance of the infinite cosmic family of light. That is the command of opposite formation na hindi nagbibigay ng ascension sa lahat ng mga kaluluwa upang ang kaluluwa ay mag-transform into advanced immortal being. Ang ibig sabihin, advanced immortal being or immortal foundation in life will become members of the supreme governance of the infinite cosmic family of life. Ngayon, marami na mga naka-advance ng lessons of the Vulcan. Ang nakita ko lang ngayon, mga tao nag-practice ng lessons of the Vulcan, pero hindi nila siniseryoso yung mga nalalaman nila sa angels, contacts, and connection. This is just also a sort of reminder na kailangan ninyo yan ngayon. Ngayon, ang tamang panahon na maghanda para sa malaking mga magaganap sa hinaharap. Ngayon talaga ang panahon. As I said, accelerating ang energies ngayon of the planetary ascension. At saka napakaraming mga enerhiya ngayon na hindi talaga angkop sa art of life. Ang ibig sabihin, being art of life, hindi yan actually belief. You have your art of life for your very own self. Ano ba yung art of life sa buhay mo? By the presence of blinding ignorance, hindi yan art of life. Art of destruction yan. And then, without activating the informations of your advanced spiritual function within the 7 dimensions of your soul, that is definitely art of destruction. Yung paniniwala is not enough power to overcome the trials of the world, especially the powers implemented by the opposite command formation.
na ang tinatawag natin mind-power contributioning. Iligaw ang isang tao sa totoong katotohanan upang siya ay makaakyat doon sa tunay na langit na doon siya tumira kasama ang Diyos. That will go into the process of transformation talaga. Transformation of your physical body into advanced elemental foundation, that is semi-immortal foundation in life. From the semi-immortal foundation in life into super-light body foundation, that is immortal foundation of life. At dadaan yan sa aralin na tinatawag angels, contacts, and connection. At bakit dadaan yan sa aralin ng angels, contacts, and connection? Isa sa mga rason yan at pinakarason nang ikaw ay may connection sa higher connected bodies mo. Kaya ikaw ay may higher connected bodies. Aside from the subtler connected bodies of your 7 dimensions of the soul, mayroon ka talagang higher connected bodies in the person of your precise guardian angel and spiritual master. Meaning, in the persons of your guardian angel and spiritual master, yung mga karakter ng kanilang mga katawan ay angelic character. Angels sila talaga. Galing sa higher na dimension. And you are having your divine connection with them. Kaya yung transformation sa katawan mo ay dadaan sa angelic formation upang ma-activate mo yung mga advanced information of your advanced spiritual function. Advanced information of your advanced spiritual function talagang kailangan upang talagang magtagumpay at ma-overcome ang lahat ng mga illusion sa buhay sa mundane na physical na mundo. So, ito ay sinasabi ko ngayon nang ito ay mahalaga sa panahon ito. Nang dyan ka na sa dugukan na aralin, na ibig sabihin, mayroon ka ng connection na magagamit para ikaw ay umunlad sa tunay mong spiritual na kaganapan na pundasyon, makamit mo yung mas mataas na pundasyon at talagang makaakyat sa tinatawag natin higher dimension. You can go beyond belief. But without the lesson na release ngayon ng Sun 7.2 Spiritual Division, talagang hindi natin makamit yung ating mas mataas na connection na dadaan yan sa Governing Star Formation. Hindi nga natin maintindihan yung ano yung Governing Star Formation, Palace of the Olympic Stars. So, paano pa natin ma-activate talaga na dalawang puwersa ngayon na nagbanggaan sa ating panahon ngayon? Sa panahon ngayon, dalawang puwersa, art of life, art of destruction. Kaya yung mga blockages sa buhay, normal na yan. Yung mga kahirapan ngayon na nangyayari sa mga tao sa buong mundo, maging sa mga bansa man, normal na yan na talagang dadaan ang mga tao sa Great Tribulation. Pag Bisayaon pa ng Great Tribulation, ano pa Bisaya ng Great? In English mo na. O say, Bisaya ng Great? Ano? Ha? Great Tribulation. Dako nga kalisdanan. Pero ito, great ng tao na yan. Sa pag-great gani, dako kayo ng kalisdanan. Pag dako kayo ng kalisdanan, pating gamaya po sa itong gahong, gamay ka itong connection, that is imbalance. So, sinasabi na natin ngayon ang mga informasyon ito. Kailangan ninyo yung connection ng mga anghel na ipinadala ng Diyos ngayon para tayo ay magtagumpay at mabigyan lunas ang ating mga pagsubok, mga blockages sa ating buhay. Makaraos tayo at talagang talunin natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. That's why ngayon ang calling sa lahat ng mga tao to serve life for the noble cause of life. Magserbisyo tayo ngayon sa liwanag. At pag matutunan na natin itong mga connection na ito, may pagkakataon na tayo na makasali sa mas malaking mga kaganapan. Hindi tayo mabubura sa aklat ng buhay. Kasi nakadestiny tayo na sumali sa malaking mga kaganapan na mangyayari sa inaharap. Ngunit pag hindi natin gawin ngayon, talagang wala tayong pag-asa niya. Hindi tayo mabubuhay sa paniniwala na.
Hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang. Pero mas magandang may tinapay at saka may dessert pa. Mas magandang lahat na yan. Kaya mas magandang mayroon tayong paniniwala. Mas maganda mayroon tayong pananampalataya. Mas magandang mayroong tinapay, may bigas, may ulam, may lahat na kailangan natin. That will make your life truly with the light. Walang blinding ignorance. So, improve natin. Lahat ng mga practitioners ng dugukan, i-improve ninyo pag gusto ninyo talagang umakyat sa higher na dimension. Huwag kayong magpahuli sa panahon. Nandyan, nakapasa na kayo sa Lightship Initiation, which is complete surrender to God. At ibig sabihin, may seal ka na of the Supreme Master. Kailangan lang ninyo i-enhance at gagawin ang mga spiritual responsibilities na kailangan mong gagawin. At darating rin ang panahon na ikaw ay bibigyan ng tuga. Tuga yan, assignment of the Supreme Master. At yan yung mga gagawin mo sa buhay. You will become useful, become the channel of light for the divine education of God for the entire humanity. For the divine governance of God here in the planet, in the nation and of the entire universe. Lampasan lang ang mga pagsubok. Paano mo malampasan ang pagsubok na ngayon ay yung inaharap? Ay yung harapin ang lahat ng mga pagsubok at lampasan. At talagang kailangan yan. Okay, so tuloy lang ang mga kaganapan. Tuloy lang ang mga gawain. At pakinggan ang boses o ang tinig ng banal na Espiritu. Ngayon ay kumakatok sa iyong pintuan. Buksan mong puso't isipan at tanggapin. At yan, papasok ang banal na Espiritu. At dalhin ka sa iyong tunay na tagumpay. So, at huwag talaga magpahuli sa panahon. Kaya buksan ang puso't isipan. So, sa mga ginagawa ngayon ng mga activities sa ating grupo, sa yung ating mga projects of helping for the healing of life and nature, lahat ay pwedeng makapag-participate. Hindi man tayo nakapunta sa ating site, ngayon ay talagang accelerating ang mga activities ng dugukan. Kaya yung mga tao, nagtanong sila, saan ba talaga site sa dugukan? When you say saan yung site sa dugukan, sa lahat ng division sa mga buhay, sa physical na mundo, sa division ng mga engkanto, sa division ng mga mystic psychic people, sa division ng mga elementals, pati sa mga aliens, mayroon ang site sa dugukan. Kaya, yung paaralan din sa mga lahat ng practitioners ng dugukan, you have to look at the heavens, you look at the stars, look at the entire surroundings, the entire planet. Yan ang site ng dugukan. Kaya, paano tayo makasabay sa panahon ngayon sa mga ginagawa sa dugukan? Magpakialam tayo upang tayo ay makakunik. Magpakialam tayo upang tayo ay makakunik. Walang competition dito sa samahan ng dugukan. At hindi rin tayo makakompete sa lesson ng dugukan dahil ay walang competition dyan. Ang lahat ng lesson sa dugukan, pag yung tagapin, ay papasok ang Diyos sa iyo at makisama ang Diyos sa iyo sa iyong sarili. Ang lesson ng dugukan is only formation of the Supreme Infinite. Na ibig sabihin, kahit anong paniniwala ng tao, anong religion ng tao, kultura man, o anong klaseng pagkatao, ang isang tao na gustong mag-aral sa lesson ng dugukan, yung Diyos sa langit ay nakatingin sa iyo at papasok din pagbuksan mo yung puso. So yan ang lesson ng dugukan. Kaya maging dugukan ka sa iyong sarili. Maging dugukan ka sa iyong paniniwala. Saan ka mang culture na hahanay o saan ka mang relihiyon o saan ka mang grupong espiritual na bibilang. Maging dugukan ka sa iyong mga pinag-aralan upang ikaw ay lumiwanag at yung liwanag mo ay magbigay ilaw ng mga napakaraming mga kaluluwa na nangingailangan ng liwanag. Okay, so yun lang ang ating masasabi ngayon at saka sa mga project ng dugukan.
everybody can participate for the projects of the Bukal. And continue doing your inner cultivation. Darating ang panahon na madiscover mo yung mga bagay na talagang makapagbigay ng kasiyahan sa iyong buhay. Talagang yung kasiyahan na yan, kasiyahan na galing sa Diyos na ikaw ay may kaisahan sa tunay ng Diyos ng art of life, not the art of destruction. Okay, so pagmulan sa kinabuhi o sa kinayahan. Bin.